Ang anime na ito ay tungkol sa isang dalaga na napaibig sa isang lalaki na nakatapo ng soda sa kanya. Isipin mo ito, isa kang awkward na tao na hindi kayang makihalubilo sa iba at palaging binubuli. Ganyan ang buhay ni Uka Ishimori noong siya ay nasa middle school. Madalas siyang tuksuhin at tinawag na Rocky dahil palagi siyang natutulala sa harap ng iba. Desidido siyang magsimula muli pagdating sa high school, ngunit sa unang linggo pa lang niya, nakasalubong niya si Kai Miura, isang matapang at palabang lalaki na may kulay lemon na buhok. Siya ang kabaligtaran ni Uka, kumpiyansa sa sarili, sikat, at walang takot na ipahayag ang kanyang saloobin. Ang isang simpleng aksidenteng pagtapo ng lemon soda ay nauwi sa isang bagay na mas malalim. Hinimok ni Kai si Uka na lumabas sa kanyang comfort zone, ipinakita sa kanya ang kabutihang hindi niya naranasan mula sa iba. Unti-unti, nagsimulang magbago si Uka, natutong magkaroon ng tapang, kaibigan, at pag-ibig. Nagsimula ang kwento kay Kai, kung saan papasok siya sa eskwelahan at halos lahat ay binabati siya ng good morning. Pero maya-maya, nilapitan siya ng isang grupo at sinabing, masyado ka ng agaw pansin, Kai. Dahil ba ito sa matingkad na kulay ng buhok mo? Agad pa siyang hinaras ng grupo, kaya naman inalag ni Kai ang lemon soda na dala niya, sabay tutok sa mga ugok na ito. Pero tinamaan ng isang nakatulalang babae, si Uka Ishimori. Wala siyang reaksyon sa nangyari at sadyang nakatulala lang, dahil hindi siya sanay makipag-usap sa mga tao. Nilapitan siya ng isang babae at nag-alala para sa kanya. Nag-zone out si Uka at halos mahimatay dahil may nakipag-usap sa kanya, at higit sa lahat, may nag-aalala pa sa kanya. Natigil si Uka nang humingi ng sorry si Kai sa kanya, pero parang hindi ito sincere. Kaya pinaliwanag ng babae na ganoon talaga si Kai at siya na lang ang humihingi ng tawad para sa kanya. Wala pa ring reaksyon si Uka, pero natapos ito nang mapansin niyang nakatitig sa kanya si Kai. Agad siyang tumakbo, sabay sigaw, sorry po. Patawad po. Patuloy pa ring pinapasa ni Uka ang mabibigat na alaala niya noong middle school, kung saan palagi siyang binubuli at tinatawag na Rocky dahil mukha siyang bato at walang reaksyon ang mukha niya. Palagi siyang sinasaktan at pinagtitripan ng mga tao, pero nagtataka si Uka dahil masaya siya kahit natapunan siya ng soda ni Kai. Pinangako niya sa sarili na ngayong school year ay pipilitin niyang magsimula ulit at maging masaya at masigla araw-araw. Dumating na ang teacher nila, at kinabahan si Uka dahil baka mapansin siya nito, dahil siya lang ang naka-PE uniform. Pero maya-maya, pinagalitan si Kai dahil naka-PE uniform siya. Napansin din si Uka ng kanilang guro. Hindi alam ni Uka ang sasabihin, kaya sumingit si Kai at sinabing, natapunan kami ng juice at nabasa ang uniform. Dahil dito, pinagtawanan si Kai, at nawala ang atensyon ng mga tao kay Uka. Nagtataka siya dahil hindi naman nabasa ng soda si Kai, siya lang ang natapunan. Habang pauwi, sinabi ni Uka na hindi niya ganoon kakilala si Kai dahil isang beses pa lang niya ito nakausap at nakita noong bago siya mag-enroll sa high school. Sinabi rin niyang ang buhok ni Kai ay nagpapaalala sa kanya ng honey lemon soda at sumasaya siya ng sobra dahil dito. Pag-uwi niya sa bahay, masayang tinanong siya ng kanyang nanay, kamusta ang school, anak? Sumagot naman si Uka, okay lang po. Masaya, natuwa ang nanay niya at sinabing, ayos pala, anak. Sa susunod, papuntahin mo dito ang mga kaibigan mo, ha? Hindi alam ni Uka ang isasagot dahil maski isa ay wala naman siyang kaibigan. Kaya umuo na lang siya. Pero biglang nagsalita ang tatay niya, ang astig ng mga nag-aaral doon, at mukhang mayayaman. Pwede ka namang mag-transfer, anak. Agad sumigaw si Uka at sinabing, okay lang ako, papa. Nagpunta ako sa school na yun kasi gusto ko. Ngumiti ang tatay niya at sinabing, sige. Habang nasa kwarto, nagtataka si Uka kung bakit niya nasabi yun. Ano ba talaga ang nagpapasaya sa kanya sa eskwelahang yun? Sinabi niya sa sarili na sobrang overprotective ang kanyang mga magulang at dahil dito, lumaki siyang spoiled. Ito ang dahilan kung bakit siya naging pabaya at palaging sinisisi ang sarili. Ngunit ngayong araw, pinangako niyang magbabago na siya simula bukas. Kinabukasan, pagpasok ni Uka sa school, napansin niyang walang tao. Napabulong siya sa sarili, naku, masyado akong na-excite at sobrang aga kong nakapasok. Pero naisip niyang samantalahin ang pagkakataong ito para magpraktis ng pagbati sa mga kaklase niya. Sumigaw siya, good morning.
Sakto namang dumating si Kai. Dahil dito, sobrang nahiya si Uka at nagtitigan silang dalawa. Maya-maya, "Good morning," din si Kai. Ngunit nakatulala lang si Uka, kaya tinanong siya ni Kai, "Hindi mo ba ako papansinin, Uka?" Nagpanik si Uka at nauutal sa pagsasalita. Kaya tinuruan siya ni Kai, "Good morning." Sinubukan ni Uka, pero mahina ang boses niya. Sinabi ni Kai, "Lakasan mo." Kaya sumigaw si Uka, "Good morning." Hindi makapaniwala si Uka at namula siya ng husto dahil binati siya ni Kai ng "Good morning." Maya-maya, sa klase, tinawag ng guro si Endo upang sumagot. Ngunit halos maiyak ito dahil hindi niya alam ang sagot. Kaya sinabi ng teacher, "Pwede kang humingi ng tulong sa kaibigan mo." Alam ni Uka ang sagot at naalala niya ang kabutihang ginawa sa kanya ni Endo noong nakaraang araw. Ngunit nagdadalawang isip siya, matatakot ba siyang mahusgahan ulit? Isa pa, hindi naman sila magkaibigan. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, bigla niyang tinawag si Endo at itinuro ang tamang sagot. Nagkahiyaan pa silang dalawa, pero nang sabihin ni Endo ang sagot, tama ito. Napabilib ang lahat ng kaklase nila, at nagpalakpakan sila. Laking gulat ni Uka, pinapalakpakan siya at may magagandang salitang sinasabi sa kanya. Hindi siya makapaniwala na nangyayari ito. Maya-maya, pagkatapos ng klase, nilapitan siya ni Endo at nagpasalamat, sabay pakilala sa kanya. Hindi alam ni Uka ang isasagot, pero dumating ang isa nilang kaklase at sinabing may klase na sila sa kabilang room. Nagsalita si Endo at sinabing, "Tara na sa kabilang room, Uka." Nagtaka si Uka dahil inaaya siya ni Endo at alam nito ang pangalan niya. Hindi agad nakasagot si Uka dahil hindi niya alam kung paano mag-react kapag kinakausap ng ibang tao. Dahil dito, inakala ni Endo na hindi siya papasok. Pero agad na sinabi ni Uka, "Papasok ako." Ngumiti si Endo at sumagot, "Ayun naman pala, tara na." Masayang-masaya si Uka dahil hindi niya inakalang mangyayari ang araw na ito. Sa labas, napansin siya ng mga dati niyang bully. Isa sa kanila ang nagsabi, "Ayun ba yung mukhang bata? Bakit siya nandito? Bumagsak ba siya? Utak na lang ang matino sa kanya, mukha pati yun wala ng kwenta." Tinanong ng kaklase nila, "Bakit mukhang bato, ang tawag niyo sa kanya?" Pinaliwanag ng bully, noong middle school, palagi kasi siyang tulala. Hindi marunong makipag-usap sa ibang tao. At sobrang tanga pa niya sa PE, mahuli mo siyang palaging nag-iisa sa gilid, parang baliw. Sumagot pa ang isa, "Oo nga. Mukha siyang tulok na walang mga kaibigan." Talunan kasi siya, sabay silang nagtawanan, at lubhang nalungkot si Uka. Dahil dito, tumakbo siya palayo habang patuloy siyang pinagtatawanan. Nainis si Endo sa mga walang hiya nilang kaklase, pero nagtataka rin siya. Bakit pinili ni Uka na mag-aral dito kahit alam niyang nandito ang mga taong ito? Samantala, malungkot na malungkot si Uka. Sinabi niya sa sarili, "Masyado na akong mapili. Tama sila, mukha akong bato, walang kwenta, at hindi magkakaroon ng kaibigan." Ngunit naisip niya rin, pero kung magpapatuloy ako sa ganitong pag-iisip, walang magbabago sa akin. Maya-maya, nakatulog siya sa library dahil sa matinding lungkot. Naiwan niya sa mesa ang kanyang notebook na may nakasulat, "Kailangan kong magbago." Nagising na lang siya nang marinig niyang may nagsalita. "Palagi ko ring sinasabi yan sa sarili ko. Kailangan kong magbago." Pinush ko ang sarili ko, pero sa huli, mas nahirapan lang ako at mas na-pressure. Si Kai ang nagsalita, pero si Uka ay nag-zone out lang at nagtataka kung anong ginagawa ni Kai sa library. Biglang nagsalita si Kai, "Ano ba yan?" Sabay alis. Dahil dito, sumigaw si Uka, "Sorry." Pero biglang sinigawan siya ni Kai, "Huwag kang mag-sorry." Napatulala si Uka at muling sinisi ang sarili. Sinabi niya, "Nakakainis talaga ako. Kahit sa harap ni Kai, ang aura kong binibigay ay sobrang pangit. Hay nako, hindi ko na alam ang gagawin ko sa sarili ko." Pero maya-maya, nagulat siya sa narinig. Pinag-uusapan na naman siya ng mga bully at binabalak siyang pagtripan ulit. Itinapon nila ang kanyang sapatos sa basurahan. Agad na tumakbo si Uka. Pagdating niya, halos maiyak-iyak siya dahil akala niya ito na ang bagong simula niya. Pero sumabli na naman. Ganun pa rin ang nangyayari. Wala pa ring nagbabago. Palagi pa rin siyang pinagtitripan at binubuli. Napaisip siya, dapat yata maging parang mukhang bato na lang ako palagi. Pero nagulat siya nang biglang sumigaw si Kai. "Mag-react ka naman kahit kaunti.
Humingi ka ng tulong sa iba. Malungkot na sumagot si Uka, pero, kanino? Nagulat si Kai at natulala. Napaisip si Uka, kung sa ibang school ako nag-enroll, siguradong wala na ang mga bully ko. Payapa at tahimik na sana ang buhay ko, pero pinili kong dito mag-aral dahil kay Kai. Bumalik tayo sa nakaraan. Qualified si Uka sa isang mataas na paaralan, at siya lang ang nag-iisang estudyanteng nakapasa dito. Ito na sana ang pagkakataon niyang makalayo sa mga bully niya. Pero sa kaibuturan ng puso niya, ang gusto talaga niyang baguhin ay ang sarili niya, hindi ang kanyang environment. Isang gabi, naglalakad si Uka. Gustong-gusto niyang pumasok sa Hakimitsu High, pero bigla niyang nakasalubong ang mga bully niya. Kung ano-ano na namang masasakit na salita ang sinabi nila sa kanya. Ngunit may isang lalaki ang nakatayo sa di kalayuan at pinapanood sila. Naiwan si Uka na nakasalampak sa sahig, wala nang lakas lumaban dahil sa lungkot. Maya-maya, isang lalaki ang lumapit sa kanya. May hawak itong lemon soda. Kinuha nito ang papel na hawak ni Uka at sinabing, bagay sa iyo na mag-aral dito sa Hakimitsu High. Dahil dito rin ako mag-aaral. Nabigla si Uka sa narinig. Sabay alis ng lalaki. Doon niya unang nakita ang lalaking may kulay lemon na buhok. Sobrang napanganga siya sa kagwapuhan nito. At sa hindi niya malamang dahilan, napaiyak siya. Dahil doon, napagdesisyonan niyang dito mag-aral, kahit nandito ang kanyang mga bully. Alam niyang hindi na siya maalala ni Kai, kahit mag-aral siya dito. Pero masaya na rin siya, dahil makikita niya ito. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Muling tumakbo si Uka at bumili ng lemon soda. Pagbalik niya sa eskwelahan, pinagtripan na naman siya ng mga tokmol na yun. Hiningan siya ng pera pangkain. Agad binuksan ni Uka ang bag niya, kinuha ang lemon soda, at itinapat ito sa mga nambubuli sa kanya. Habang nangyayari ito, si Kai ay nakatayo lang sa gilid, nanunood. Pero bago pa man makagalaw si Uka, agad siyang tinulak ng isa sa mga tokmol. Bumagsak siya sa sahig. Agad lumapit si Kai. Handa siyang ipagtanggol si Uka. Lumapit din ang isa sa mga kaklase nila. Sabay tanong ni Kai, ano na? Sabihin mo na, yung sinabi ko sa'yo kanina na manghingi ka ng tulong. Nagkatitigan silang dalawa, pero ayaw magsalita ni Uka. Kaya napabuntong hininga si Kai. Hay nako, Ediwa, bago pa niya matapos ang sinasabi. Biglang nagsalita si Uka habang umiiyak. Tulungan niyo ako, ngumiti si Kai. Sabay sabing, good job. Tapos, sumigaw siya sa mga tokmol. Kapag pinagtripan niyo pa si Uka, o sinaktan niyo siya. Babasegan ko mga mukha niyong mababaho kayo. Nagtakbuhan ang mga bully. Iniwan nilang luhaan si Uka, hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi niya inasahan ito. Hindi niya inakalang may taong handang protektahan siya. Lumapit si Kai kay Uka. Tumayo ka dyan at tumigil ka na sa Kai iyak. Magmumukha kang mahina. At isa pa, nakaharang ka sa daan, gaya nung gabi na yun. Nabigla si Uka. Naalala pa rin ito ni Kai. Napatingin siya kay Kai at napangiti. Sa isip ni Uka, simula sa araw na to, si Kai na ang lahat para sa akin. Nagulat siya. Sa wakas, nakangiti na si Uka. Labis na natuwa si Kai. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa buhay ni Uka? Tuluyan na kaya siyang lalakas ng loob dahil kay Kai Miura? Kung gusto mo ng part 2, mag-like, share, at comment na. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang solid anime recaps. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.